Sasabak tayo sa hamon ng magkakaibang terrain, mapaputik man o sementadong daan sa Paquibato District, Davao City. Plano nating tahakin ang ruta mula ng Santo Tomas, Davao del Norte patungo sa Paquibato District, Davao City at tayo na may lalabas ng Kalinan Road. Bilang bahagi ng ating paglalakbay, bibisitahin din natin ang isang proyektong pampubliko na tinatawag na Aquapark na may minimanage ng Ata Paraiso Tularo Association na isang indigenous peoples group ng mga magsasakang kinikilala ng Ayala. Sa vlog na ito, pag-usapan din natin ang kalagayan ng kalsada at ang iba't ibang uri ng daang tatahakin sa kabundukan. Isaalang-alang din natin ang mga kailangang safety gear, kondisyon ng panahon, ekstrang pyesa sakaling masira ang ating motor at ang kahalagahan ng kalmadong pag-iisip sa ating pagbiyahe. Samahan niyo ako sa episode 1 ng masayang adventure na ito. Gawing kahanga-hanga ang paglalakbay sa pamamagitan ng aking YouTube page, Boundless. Ito ang inyong lingkod gamit ang Yamaha YTX 125 sa ating paglalakbay. Tara, biyahe na! Ito ang lugar na tinatawag nating quarry na parte pa rin ng Santo Tomas, Davao del Norte. So ito yung ikalawang sityo na boundary ng Davao City sa Davao del Norte. Ito din yung isa sa mga lugar na marami kung saan maraming magagandang views dahil may pataas ito siya na parte. At makikita natin sa ilang sandali. So ito po yung isa sa mga gandang tanawin ng quarry ng parte ng Davao del Norte. So ito yung isa sa mga unang paakyat. So landmark po dito. Ito po yung pinakaunang sementado pagkatapos ng last na sementadong parte ng Davao del Norte. Pagkaakyat natin ng parteng ito, makikita natin yung magandang tanawin dahil overview po ito at makikita po yun nating ang mga bulubunduking bahagi ng Magwawa ng Paquibato District. So, yun nga po, isa ito sa mga parte ng boundary ng Paquibato saka ng Davao del Norte. So, yan po. Enjoy lang po tayo sa panonood at tayo magbabalik. So ito na po yung papasok ng checkpoint, tapos ito na din po yung landmark, nagsisilbing landmark ng isang sitio o isang lugar na tinatawag na Mahayahay. Okay? So malapit na po tayo ng Magwawa na siyang boundary ng Davao City sa Davao del Norte. So sa makikita natin, maganda yung tanawin, overview, kitang-kita ang lahat. Tapos yan, enjoy, busog ang mga mata. So ito po sa parte na to, dito na po yung palusong na parte ng Mahayahay na patungo ng Magwawa. Ito din po yung lugar na kung saan maganda yung tanawin at i-check lang po lagi natin ang brakes kapag tayo ay dadaan dito para safe lang po ang ating biyahe.
eto na yung daan papasok ng Magwawa, pinakahuling bayan ng boundary ng munisipyo ng Santo Tomas, Davao del Norte, papasok ng Davao City. So si Magwawa po ay mayroong mahigit kumulang 400 na kabahayan. Tapos ito, sa makikita natin, meron ding parte ng kanilang daanan na lupa pa, pero kalahatan sa kanilang mga daanan ay halos sementado na. So pagpasok natin dito sa sentro ng kanilang bayan, makikita natin yung gym. Dito po yung landmark, papasok na po talaga ng Magwawa. So sa boundary po ng Davao City saka Santo Tomas, Davao del Norte, meron din po dyan yung river natin na siyang boundary ng Davao City saka Santo Tomas. Okay. Nung una, dyan pa tayo sa ilog dumadaan, halos muntikan na tayo pero okay pa naman. Mas mainam na ngayon dahil nadadaanan na natin yung tulay. So yan, sa pagkapasok natin ng boundary ng Davao City, makikita natin na mayroon ding parte na kung sementado pa, mayroon ding parte na lupa pa. So medyo pahirapan dito kung maulan at saka importante, madadaanan naman. So ito talaga yung daanan natin mula Santo Tomas palabas ng Cotabato District. Sa bateng ito yung tinatawag na Sitio Manzanitas kung hindi tayo nagkakamali. Tapos signal reception, merong kukundi o mahina talagang signal sa isang telephone dito sa ating cellphone. Baga check natin dito, medyo malapit-lapit pa to sa Kabihasnan, ngunit yun nga, nakikita pa rin natin na hindi na sementado yung daanan. Okay naman dahil mainit yung panahon, so nadadaanan naman siya. So malapit na tayo sa susunod na sitio at doon natin ipagpatuloy natin.
sa parteng ito na po yung tinatawag na Sitio Galacia. May triangle po dito na daanan. Yung pakaliwa kung galing tayo ng Santo Tomas is tinatawag nilang Sitio Marugaan. Tapos sa unahan po yan, sa daanan na yan, dyan po patungo yung Lower Panaga at saka Colosas. So sa pagdire-diretso ng daanan ito, tayo ay papuntang Barangay Panaga ng Davao City. Kaso nawala yung video natin, di natin alam kung hindi ba na-record or na-delete. Kaya yun, nakita na lang natin na may natumba doon sa unahan ng Barangay Panaga. Kaya yun, tinulungan natin. Saka tayo ay dumiretso na patungo sa Sitio Paraiso. So yun nga po, ang Sitio Paraiso ay unahang sitio ng Barangay Panaga na parte ng Barangay Tapak. Kapag tayo ay lumagpas na ng Barangay Panaga patungo ng Sitio Paraiso dun sa may kanto nila, ito talaga yung isa sa mga daanan na mahirap to na dadaanan natin dito. So yan, sa makikita natin may parteng semento, kung sa makikita natin parang wala lang, pero sa totoo talaga, promise, medyo mahirap talaga po itong daanan na to kasi medyo pataas. Yan, matarik talaga to na pataas. Tapos kapag ka nakasasakyan ka, may tendency na mahulog dyan sa gilid ng uka ng kalsada na yan. So kapag dadaan tayo dito, extra careful kasi katulad niyan, pagkatapos doon sa dulo ng semento, eto paakyat na naman. Kailangan iba yung pag-iingat dito, baka madulas yung mga gulong natin. Sa parte na to, ito na yung landmark na kung saan makikita natin yung crossing na dadaanan kung pakanan tayo, kung diretso tayo patungong sentro ng Barangay Tapak, at ito pakaliwa, ito yung patungong Sitio Paraiso. So kung makikita natin to sa Google Maps, i-search lang natin yung Aqua Park. Yan, makikita natin dyan yung Sitio Paraiso na Aqua Park. Or Mapantaw Falls Peak, makikita natin yung mga pictures dyan. Okay. At sa parte na to, ito yung makikita natin na kung nakapunta na tayo ng Sitio Paraiso is isa itong landmark na kung saan tinatawag nating lagdek papasok ng Sitio Paraiso. So diretso lang tayo dun sa daanan na yun. Tapos sa unahan meron tayong makikita ang sementadong daan. Ito siya. So mahigit kumulang siguro mga 1 kilometro din to kasi nung nakaraan, mga 2 taon nakaraan, nilalakad lang to ng mga tao papasok dun sa sentro ng kanilang sitio.
Ito na nga, tayo ay nakaabot na ng una nating stopover area na kung saan yung mga tao ay nagbababa ng feeds mula sa sasakyan na pinagdalhan at yung iba kinarga nila sa kabayo. Nakikita natin rito, kinakarga nila sa kanilang kabayo at tas yung iba, meron din iba kinakarga sa kanilang motor. So yan. Dito na rin nagtatapos yung sementadong daanan papasok ng Sitio Paraiso. At tayo na naman ay patungo na naman sa parte na kung saan yung daanan is untol-untol dahil malubak. Tapos mahirap dito kapag panahon ng tag-ulan, medyo madulas talaga. Yun nga rin yung nakikita natin kanina yung sa may panaga na parte hanggang dito. May mga estudyante na naglalakad mula dito sa Sitio Paraiso at dun sa unahan pang sitio ng lugar na ito na tinatawag nilang Sitio Masalat. So yung mga estudyante na yon, ito talaga yung dinadaanan. Mahirap tong daanan na to pero porsigido silang mag-aral. At sa unahang bahagi na rin ito ng ating dinadaanan, meron tayong tulay na makikita na kung saan medyo makitid. Kaya yung mga estudyante lang na naglalakad, yung tao, yung motor, yung kalabaw or yung kabayo lang talaga yung nakakadaan. So dito na rin nagtatapos yung unang episode ng ating video dahil kami ay kakain na rin at nagpapahinga at tayo naman ay magsisikita-kita sa episode 2 na biyaheng ito. So hanggang sa susunod, ganoon pa rin. Tara, biyahe na. Gani, ano gani ko?